The motion to dismiss, as far as I understand it, kasama na dun sa formal answer ad cautelam ni VP Duterte. Ma'am, on minority issue, Ah. about this. Nag-uusap po kami patuloy nitong mga araw na ito. So one-on-one and as a group, as all three, kung ano yung mga plano namin para sa incoming 20th Congress. So, tatlo na po kayong minority, ma'am. Sen Kiko. Bahagi po yon ng pinag-uusapan namin at ifa-finalize pa. Pero patuloy yung pag-uusap naming tatlo. Tatlo lang ba kayo or may mga possible bang sumama po sa minority? That would be interesting kung mayroon pa. Pero syempre, para sa akin, inuuna ko munang makausap yung dalawa. And kung makabuo man kami ng block, I will look very, very interestedly dun sa iba pang mga kasama sa Senado. Pero first things first, yung backyard ko muna. Ma'am, follow up po. Pero may parang agam-agam po si Senator Bam kasi gusto niya po makuha yung Committee on Education. Alam naman po natin, yung it's a major committee. Hindi po ito binibigay sa minority block. Ano po masasabi niyo dito? Actually, kung tignan natin yung kasaysayan ng nakaraang mga kongreso, yung Senado, dahil 12 lang kami dito, 50 plus sa mga komite, maya't maya. I mean, lahat po kami, kahit minority members, may... Ano bang sinabi ko? Sorry, I was thinking 2 dosena. Okay, tama. So, 24 po kami, 50 plus ang mga komite, so more than double our number. And tulad ngayon sa outgoing 19th Congress, kahit kami, or at least ako, kasi minority leader hindi, at least ako, humawak ng komite. And I'm sure if we look back sa mga nakaraang kongreso, may mga minority members sa Senado na humawak din ng mga importante o major committees. Yung kay Sen Bam, ang bawat isa po sa amin dito sa Senado sa pag-organisa ng bago o papasok na kongreso have to make our own decisions. Ang masasabi ko lamang I look forward na maging bahagi man ako ng minority or maging bahagi ng independent bloc or isang independent senator. Dahil ang mga senador naman, lalo na't habang tumatagal sa Senado, nagiging subject matter experts sa kanilang pangunahing advokasya. So may chairpersonship o wala sa katumbas na komite, pwedeng mag-set up ng platform, whether sa minority or sa isang independent bloc para sa bawat isa. And I think importanteng pagsasalamin yon dun sa mga issue at issue campaigns na dinadala ng ating mga kababayan, pati sa labas ng Senado, kasama ang oposisyon. Thank you po. Raymond, tapos si Amor, tapos si Victoria. Ma'am, dito ako kay Alice Guo kasi Yes. yung Manila RTC naglabas ng decision in favor, parang naayon doon sa naging recommendation ng inyong committee. So, what does it tell after itong nangyaring ito? It tells na yung finding at recommendation ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality laban sa human trafficking ng mga pogos at yung marami pang krimen na na-unearth, nakakabit ng pogo na yan ay vindicated pati ng isa pang branch of government, ng judiciary mismo. So isang napakagandang development ito. Nagpapakita na kayang magtulungan ang at least 2 branches of government sa isa't isa on any one legislative inquiry or investigation para siguruhin ang public safety, para siguruhin ang karapatan ng mga kababaihan at bata, para iwasto ang mga kahinaan o di kaya pagkukurap sa mga regulatory bodies natin na dapat ay nagsisiguro sa seguridad hindi lamang ng ating bansa pero ng ating mga kababayan. We still have to remain alert. Hindi pa tapos ang problema sa POGO. Kaya I believe the PNP and the other law enforcement agencies should remain on high alert dahil hindi po talaga natitigil yung mga ulat ng mga krimen na nagpapatuloy na mukhang at lumilinaw kakabit pa rin sa dating
Pogo Network. Yun lamang isang pinakabagong balita na yung mga dating nagtatrabaho sa mga Pogo ay ngayon nakikita o nahuhuling nagtatrabaho sa ibang mga formang scamming operations, pero scam pa rin. Hi ma'am, balikan ko po yung minority and then impeachment. Ma'am, is it safe, hindi pa po ba sure that you and Senator Kiko and Senator Bam will be part of the minority bloc? Meron pang chance for you to be independent bloc? Paano po ba yun? Okay. Well, yun na nga yung bahagi pa rin ng work in progress. It takes a little time dahil syempre pagkatapos ng kampanya, may konting pahinga, maaring may konting biyahe, nagpapasalamat sila sa mga base na sumuporta ng kampanya, bumoto sa kanila. So it takes a little time. Pero we are applying ourselves to it, itong mga araw na ito, work in progress na ito. And again, ano man yung maging individual na desisyon ng bawat isa, nagre-respetuhan kami dito sa Senado, and we will still work out ways to work together optimally, whether sa bloke namin or kung mangyari nasa magkakaibang bloke. As for the minority, mas makikita din natin sa umaga mismo ng July 29 sa opening of session. Kasi syempre yung pagbuo ng minority ay konektado rin sa bubuuin nilang majority. No? Anong path ang tatahakin ng mga bloke na gustong maging minority? Yan, work in progress talaga yon. But definitely kayo ma'am, you won't be part of the majority bloc. I will not join the majority again. I haven't been part of the majority in almost 9 years. And tingin ko, consistent sa pagiging miyembro ko ng minority. Either manatili sa minority or magbuo ng isang independent bloc o maging independent. Hindi lang dahil sa nakaraan, pero dahil din sa kinabukasan. Gusto ko talagang magsalamin kami o magsalamin ako dito sa loob ng Senado dun sa mas malakas na oposisyon na gusto kong buuin namin, tulungan naming buuin sa labas ng Senado. And sorry ma'am, impeachment lang po. Ma'am, your thoughts lang po dun sa recent developments. Nagkaroon na po ng answer ad cautelam si Yes. VP Sara and then sinagot na po ito ng House Prosecution. But wala pa rin daw pong mangyayari ngayong break hanggang until July, at least July 28 or 29. Your thoughts on that, ma'am? Well, pinangahawakan ko yon na may anunsyong mag-uupo ulit because the court is still in session. Take note. Magko-convene kami ulit bilang korte sa July 29. At doon namin sama-sama, in person, mako-consider yung formal answer ad cautelam ni VP Duterte at yung reply na pinadala naman ng prosecution. Parehong kinomply nila yan within the specified time frame ayon sa rules of impeachment ng Senado. So muli, mga patunay na di tulad ng sinasabi ng iba, the impeachment trial is alive and ongoing. And at any one time, may mga motions din na pwedeng isumite ang sinumang panig sa kanila para sa konsiderasyon naming mga senator judges. At ako rin, bilang isa sa mga senator judge, I will present yung opinion ko at eventually yung boto dun sa formal answer ad cautelam at pati sa reply. Ma'am, last week sabi po ni SP, senator judges can parang present any motion and that includes the motion to dismiss or motion to convict. Ano lang po ang reaction niyo po nun? The motion to dismiss, as far as I understand it, kasama na dun sa formal answer ad cautelam ni VP Duterte. Pero para sa amin, mga senator judges, ibang understanding ko sa tungkulin namin. It is to conduct a trial. In fact, sinabi nga, ad nauseam yung pinagdebatihan pa namin, it is to conduct a trial forthwith. At para makaboto kami eventually na convict ba, acquit ba, kailangan naming madinig ang mga ebidensya sa bawat article of impeachment. Kailangan naming matignan at mapakinggan ang bawat witness sa bawat article. Due process requires it. Hindi naman pwedeng meron lang motion to dismiss, pagbobotohan na namin
dismiss, in effect, acquit. Gayon din, hindi naman pwedeng, hindi pa kami nagkukondukta ng trial, boboto na kami, convict. So, hindi yan patas. Whether sa prosecution, whether sa impeached official, higit sa lahat, sa ating publiko. Kailangan, tulad nung napag-usapan nating budget bycam kanina, kailangan marinig ng buong publiko ang trial na ito laban sa isang impeached official. So hindi po ako sumasang-ayon na karapatan namin bilang Senate Impeachment Trial Court pagbotohan at pagdesisyonan na ng niwala pang isang unang minuto ng trial yung motion to dismiss na nakapaloob sa ngayon sa formal answer ad cautelam. Kailangan umupo kami bilang senator judges, ikondukta ang trial at saka lamang magdesisyon at bumoto kung convict ba o acquit ba.